So ayan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, matinding pasabog po ang nangyari ngayong umaga. So alam naman po natin na si Kibuloy po ay nakakulong sa isang non-bailable case. So ang isa po sa mga kinasa kay Kibuloy is yung pangmomolestya at pang-aabuso sa bata at ang pinaka-worst po dito is yung panggagahasa sa bata sa mga minor sa 18 years old na pababa na batang babae. So ngayon, napasabog ngayon ng dating miyembro po ng KOJC. Pati rin pala si Mang Kanor. Kilala niyo si Mang Kanor? Pati rin pala si Duterte. Gumagamit din po pala ng mga batang babae na binibigay po ni Kibuloy. Puta, nakakaano to, no? Nakakadiri, nakakadismaya, di ba? At kasuklam-suklam po itong ginagawa po talaga ng Duterte Group na to. Okay, so baka sabihin na naman ng mga DDS dyan, Takeru, yung source naman yan is yung dating miyembro ni Kibuloy na galit kay Kibuloy. Gawa-gawa lang yan. So, pag-usapan natin yan mga kababayan. So, ngayon mga ka-Streetwise, no? Kasi ito pinag-aaralan ko rin po ito si Arlene Stone. Okay. So, basahin pa natin tong balita from DCRH, no? Tama ba to? Okay. Sabi dito, isa sa mga nakinabang sa mga babaeng biktima ng human trafficking sa loob ng compound ni Kingdom of Jesus Christ si Pangulong Duterte. Okay? Sa exclusive interview kay Arlene Stone, isa sa mga dating miyembro ng KOJC, siniwalat niya na pinapapili ni Pastor Kibuloy si Duterte ng babaeng kanyang natitipuhan at gustong gamitin. Diba, kinumpirma din nito na meron ng biktima si Duterte na babae sa loob na hanggang ngayon ay nasa loob pa ng KOJC. So alam nyo mga kababayan, iligtas nyo po ito. Ano lang to tawag nito, sana iligtas po ito ng mga kapulisan itong sinasabi nga pong mga dati or makuha itong mga dati pong nabiktima po ni Duterte. Kasi nga po mga Streetwise, non-bailable case din po ito. Gago ka talaga Mang Kanor. So ngayon, sasabihin nyo na naman ngayon na Takeru, fake news naman yan kasi si Arlene Stone nagsabi kasi matagal nang galit kay Kibuloy yan. Well, mga kababayan, kung titingnan po natin yung mga in-expose ni Arlene Stone, lahat po totoo. So example natin So una ko nakita si Arlene Stone nung last year ko lang ata siya na parang nakilala because of the interview sa media. So ang una-una ko po talaga nakita kay Arlene Stone na balita ito. Diba? Isiniwalat ni Arlene Stone, isa umano sa mga naging biktima ni Pastor Kibuloy na pinipilit siya umanong manlimos. Diba? So, pag di kami nakakota ay may punishment, pinapalo kami, pinapaya, ako ay nakaranas ng pamamalo galing kay Kibuloy. 60 lashes, pahayag ni Stone. So, ngayon mga kababayan, noong una hindi ko ito pinansin. Pero bigla ko meron ako na-recall na mga pangyayari po sa buhay ko po at pati rin sa buhay din po ninyo malamang na yung mga estudyante nga po na sinasabi nilang estudyante daw po sila tapos nagbebenta ng kakanin, nagbebenta ng ballpen. Sabi ko, kay Kibuloy pala yun. Actually, yung mga nagbebenta ng mga ballpen na yan, tsaka ng mga kakanin na yan, na sinasabing estudyante sila, hindi talaga pumasok sa isipan ko na mga bogus yung mga yan. Nalaman ko lang po talaga na ito ay miyembro po ni Kibuloy nung nagsalita si Arlene Stone. So doon pa lang medyo okay, nagsasabi ng totoo si Arlene Stone. Tapos, yung malupit na sinabi dito ni Arlene Stone ito, nung August lang to, no? Sabi dito, NBI raid on KOJC compound called bogus. Alam naman po natin na nung bago po dumating po yung PNP sa KOJC compound, ang isa po sa mga una na nag-raid po doon ay NBI Davao City. So sabi ni Arlene Stone, di ba ito? Arlene Stone, a former pastoral member of Kingdom of Jesus Christ and a key complainant in the case against leader Pastor Apollo Kibuloy, has condemned the recent raid on the KOJC compound led by National Bureau of Investigation, Region 11, Director Archie Albao. In an interview, Stone alleged that raid was staged to distract the public from authorities' lack of action.
So ngayon, nung nag-raid nga po yung NBI dun po sa KOJC compound, alam naman po natin yung narrative ng mga miyembro ng kulto. Kita nyo, NBI na yung nag-raid, wala naman nakita, so hindi totoo na nandyan si Pastor. And reality mga kababayan, mga ilang araw lang ata, ang pumasok na po yung PNP at nahuli po si Kibuloy dun po sa loob mismo ng KOJC compound. So napatunayan na naman po natin na totoo rin po yung sinasabi ni Arlene Stone na stage yung pag-grade po ng NBI sa KOJC compound kasi hindi nakita ng NBI. So syempre ang narrative nun, si Kibuloy wala sa loob pero hindi naniwala ang PNP at naniwala ang PNP sa intelligence nila. Si Kibuloy talaga ay sa loob ng KOJC compound. So tama po yung sinabi ni Arlene Stone dati na stage po yung raid ng NBI kasi nga nahuli si Kibuloy sa loob ng PNP. Tapos mga kababayan, ito pa yung isa pa. Yung isa po sa mga sinasabi dito ni Arlene Stone is, sabi ni Arlene Stone dito, ito pa yung isa, dismayed ex-Kibuloy followers point fingers at US lawyers delay tactics. So ngayon alam naman po natin na yung sinasabi po ni Kibuloy na naman, di ba, merong narrative si Kibuloy na alam nyo na yung korte ng USA ang nagdi-delay ng hearing ng kaso ko. So di ba nagbibintangan po ni Kibuloy na ang Amerika po ang nagdi-delay po ng kaso ng kaso niya. Pero sabi nga po ni Arlene Stone, di ba? Sabi niya dito. Okay. Meanwhile, Stone released to Rappler a video Tuesday, November 12, where she alleged that there was attempt to pay her into keeping silent as early as 2019, di ba? So, at least two other former followers of Kibuloy confirmed to Rappler that the KOJC defense team in the US sought another extension from the court. Yan, sabi ni Arlene Stone yan. So, ang humingi ng extension ngayon is yung mga abogado ni Kibuloy sa Amerika. Pero sabi naman ni Kibuloy, ang USA daw po ang nagdi-delay po ng proseso ng kaso. Pero mga kababayan, may nakita po ako ditong balita from GMA News. 2024 din to Sabi dito, Los Angeles Court rescheduled hearing for Kibuloy case 2025. So yung kaso po ni Kibuloy na dapat po magkakaroon ng hearing ngayong 2024, November yun naurong na naman sa 2025. So sabi ni Kibuloy sa isang video niya na alam ko napanood niyo na yun na ang nag-move daw po ng reschedule is yung Korte ng Amerika pero hindi po totoo yun. Sinungaling po yun. So ang sabi dito District Court in the Central District of California has moved the trial date from November 5, 2024 to May 20, 2025 with the pre-trial conference now set for April 7, 2025. The court granted the request of from the lawyers of Kibuloy and his co-accused to ensure that justice be served. So sino nag-request? Si Kibuloy. Tapos ang sisisihin ni Kibuloy, yung Korte ng Amerika. So ngayon mga kababayan, kung sasabihin po natin na fake news itong si Arlene Stone, kasi para sa akin mabigat na aligasyon talaga ito. Hindi biro-birong aligasyon ito. Dating presidente po, di ba, nanggagahasa ng bata. Kasi mga kababayan, kung minor de edad po yan, pumayag man o hindi, yung bata or kaya mayroong consent ng magulang na gamitin mo yung anak niyang minor de edad. Minor de edad po yan, ang tawag po diyan sa statutory rape. So panggagahasa pa rin po yan. Isipin mo, kasi mabigat kasi ito, meron tayong presidente na may sakit sa pag-iisip. Kasi isipin yung mga kababayan, may sakit lang po sa pag-iisip yung gumagawa nito. So ito yung interview kanina ni Arlene Stone, sige. Iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung lang po, hindi naman lahat actually itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay
binibigay ni ni Kibuloy at Ganon? sa iba pa ng mga close in friends ni Kibuloy na nasa nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? O di ba mga ka-street Yes po. Can Yes, Jerry, meron po, meron. Nagulat ako doon O di ba mga ka-streetwise? Medyo kanyon. Sino bang hindi magugulat dito? Oh, ngayon kung sasabihin ninyo, kasi may mga DDS pa rin po talaga no? Kung sasabihin ng mga DDS na ito po ay fake news. So ngayon, paano lang natin masasabing fake news ito kung yung mga sinasabi po ni Arlene Stone from the start ay napatunayan po natin totoo. Di ba pinakita ko na sa inyo kanina yung mga ibang sinabi po ni Arlene Stone na napatunayan na po natin totoo. Tapos ngayon, ito na yung pinaka-allegation po na para sa akin po, na isa sa pinakamabigat po talaga. Dating presidente, pinaratangan mo na katulad ni Kibuloy. At syempre, kung pag-uusapan natin yung credibility ni Arlene Stone, meron siyang credibility. Pag-usapin po sa ginagawa ni Kibuloy. Isipin nyo, di ba, meron tayong dating presidente na psychopath. Si Digong, di ba? Meron tayong presidente dati na sociopath. Di ba? Meron tayong presidente dati na ngayon naman ay may sakit. May sakit na sa mga bata. Di ko kasi mabanggit yung word na PEDO. Di ko mabanggit kasi bawal sa YouTube po yun. Ay, grabe to, men. Nakadiri ka, Digong. Ilan to, no? Well, ICC, no? ICC, pakibilisan. Di ba? At saka dun sa mga buwakan ng inang mga DDS kayo, doon tong klase pagtatanggol ninyong tao. Mga hayop talaga kayo, no? So, isipin mo, presidente ng Pilipinas, ganun ang ginawa. Anong klaseng sakit sa pag-iisip meron tong si Duterte talaga? Lahat na lang ng kawalang hiyaan ginawa niya na. Pumatay ng tao, nagnakaw sa kaban ng bayan, ngayon naman pati mga bata. Oh, Diyos ko, ewan ko ba, no? Medyo masakit lang sa loob, di ba? Ewan ko lang, no? Ang daming mas deserving na maging presidente, pero nauwi tayo sa isang Duterte na napakawalang hiya. So yun mga ka-streetwise, no? Medyo kanilabutan lang po talaga tayo dito, no? So kayo mga kababayan, anong masabi nyo nga po dito sa bagong pasabog nga po ni Arlene Stone? So ako kasi kung credibility na pag-uusapan natin, meron po. Kasi yung mga sinasabi ni Arlene Stone, napatunayan po natin na nangyari at totoo. So kayo ba? Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Arlene Stone? At kayo, ano rin po masasabi nyo nga po dito dyan sa Team Replay, dito po sa pasabog po ni Arlene Stone. So paki-comment na po sa baba at binabasa ko tong lahat yan. So syempre dyan po sa Team Replays, pa-like, pa-subscribe, and then kung di naman kalabisan, pa-share na rin po na video po na to. So thank you mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat.